So this morning, before ta magampo ngadto sa Ginoo, maminaw ta sa iyang mensahe. Nindot na tong hapin sa mensahe sa devotional ni Brother Mike. No, nindot kaayo mga kaigsunan nga kung mutuo lang yun ta sa Ginoo gyud. Sometimes we cannot understand painful moments sa kinabuhi and mao ni ang problema kasagaran sa mga Kristiyanon. Muagi ganita og kanang mga pait sa kinabuhi, basulon ang Ginoo. Nga siya man unta mo'y solusyon. Siya may atong palayan, mahunong tagbasag Bible, di na ta mo ampo, mangluod ta, nga siya man unta ang solusyon. Siya ra gyud, wala na ilain. So dili gyud ta mo stop og believe sa Ginoo. Bisan pa to the extent mga kaigsunan nga hukasan ta sa tanan. Kay ang ako gyud pirmi hunahon kinsa ko nga mo reklamo sa tag-iya nako. Kinsa ko nga mo demand, kinsa ko nga manugo sa Ginoo, kinsa ko nga magbuot. So ang gyud tang malipay unsay allow sa Ginoo, masabtan nato unsay reason. That is the very thing that we need to do mga kaigsunan. So let's study continuously sa ato ang pagtuon sa kinabuhi ni David na ata sa the book of Psalms still, and we are in Psalm 28. Psalm 28. And the title of this message, mga igsoon, is David's Strength and Shield. David's Strength and Shield. Kay bawman ta unsa ang ups and down, roller coaster sa kinabuhi ni David, mga igsoon, unsa ka kanang scary ang mga moment sa iyang kinabuhi. A lot of people nga nahimo niyang kaaway. Kaysa ako naggiingon ka ganina, when you walk with the Lord, mahibong na lang ka, daghan kay manunga diha nga mga kaaway nimo. No? Trying to kill David, trying to stop David from worshiping the living God. Mo na sa atong kinabuhi. Daghan mga tao nga mukalit na lang og tunga, unya nangasuko, unya kanang nawa na, di na managad, ingon na ba, daghan kayo. Pero ang importante ra gyud nimo ay patandog ana. Kay gihimo na sa yawa para matandog ang imong feelings. Unya kung nanginabuhi ka sa feelings, nothing more than feelings. Feelings ra gyud kataman, wa na. Ang may tabo nimo magkalisod ka, mura kag si feeling mon, namasols ka dagatan, wa kakuha. Kay magulanon man, mo na, sig pangalagad, way agi. Wala na ta sa panahon karon nilang Ezekiel, nila ni Daniel. Wala na ta sa panahon nila karon. Naa na ta sa panahon sa pagpamunga. So, never expect mga kaigsunan nga ipasahi ka sa Ginoo, nga magsige kag tudlo sa pulong sa Ginoo, pero wa jud koy bunga, pastor, ako si Ezekiel karong panahon na. Wala na karon. Wala na. Dili na ato Ang ato karon is to go and preach and bring forth fruit. That is us today. So, kung ikaw, Kristohanon ka, wa ka namunga, mga kaigsunan, nasaag ka. Nabitik ka ato mga gibutang sa yawa diha nga mga nag-discourage nimo. Now is not the time to be discouraged. We have our strength and shield. So kung nahimo ni David nga shield and strength ang Ginoo, mga kaigsunan, and so us today. All right? So kaning nga portion sa Psalm 28, David asked the Lord to rescue him from his enemies and praise the Lord for hearing his prayer. Amen. Kita sa atong kinabuhi, naghimaya ra gyud ta sa Ginoo kay nga naman, I strongly believe, mga kaigsunan, that if a Christian pray, the Lord will hear. Amen. As long as you know that sin is the hindrance sa pagdungog sa atong pagampo. Mao na nga kung mabadlungan ta, importante gini pagsimba, kay namagod sa pagsimba nga mabadlungan ta. Unya sa dihang mabadlungan ta, never defend yourself. Dili ka pwede mo ingon sa Ginoo nga, tao, ragog ko Lord. Unyag tao ka, mag-abusar da ita. Di ba? So kung naay mabadlungan,
imo ginang paningkamutan sa grasya sa Ginoo nga mahunong na siya kay gibadlong gud ta. Kung ipadayon pa gid nato bisag gibadlong ta mabunalan gid ta. Kay di man nato ikadinay pinangga gid ta sa Ginoo. Ha? Can you tell yourself God loves you? Ha? Inglang rugo na imong kaugalingon kay murag kuwang sa kalipay da. So, we have our strength and we have our shield to protect us sa atong pagpangalagad. And rest assured that God is up to date sa pagtabang nato mga igsoon. Kita ray dili up to date sa pagsunod niya. So duha ka butang atong isgutan kabahin aning Psalm chapter 28. Number 1, David's dependence. Atong kopyahon ang iyang dependence mga kaigsuonan. In Psalm 28, 1-5, tanaw na to mga igsoon, mabless kita ni. Ingon sa Bible, "Unto thee will I cry, O Lord, my rock, be not silent to me, lest if thou be silent to me, I become like them that go down into the pit." O tanawa na. Muna sa time ni David, ningon si David, "Unto thee will I cry, O Lord, my rock, be not silent to me." Di ba? Kay kung maingon ta mga kaigsunan nga ang Ginoo dili na mustorya nato, aun sa may ato isulti. Sumura tagpatay. "Be not silent to me, if thou be silent to me, I become like them that go down into the pit." Murag patay. So ang pangutana, is the Lord silent to us? Sa atong church ba? Is the Lord silent to us? But why are we silent? Why are we like those people who are going to the pit? Nganong silent man ta? I-relay raman nato unsay gisulti sa Ginoo. So if God is not silent to us, why are we so silent? Dili ta maghilom mga kaigsunan. Let's keep on telling people about the Lord because God is so up to date in teaching us. Sa atong time kani wa pa man nahitabo sa time ni David nga gitagaan sila og Holy Spirit to live with them forever. Kita gitagaan nagutagod. Unya kinsa man ang Holy Spirit, the teacher of God's word. And the Holy Spirit is never a silent type. He teach. He will teach you all things and bring all things into your remembrance. Pero kung wala diha ang estudyante, magunsa ang teacher? Mao na nga kita pod ato pod ingnon ang Ginoo, Lord, sa imo ra gyud mo muhilak, Lord. Ayaw jud og kuan. Si David naingon siya pero kita wag itay angay moingon mga kaigsunan nga, Lord, ayaw hilom-hilom, Lord. Wag yun, naghilom ang Ginoo. Gitagaan na tag Holy Spirit, mga kaigsunan. And the mission of the Holy Spirit is to teach us, to show to us the things to come. In verse number 2, "Hear the voice of my supplication, when I cry unto thee, when I lift up my hands toward thy holy oracle." And for sure, naghuwat rin ang Ginoo na to. Naghuwat rin. In verse number 3, "Draw me not away with the wicked, and with the workers of iniquity, which speak peace to their neighbors, but mischief in their hearts." Daghan kayo sa kanang kuan ani sa atong kinabuhi mga kaigsunan. Makita tag mga tao nowadays. They praise, but deep inside there is mischief in their heart. No, daghan eh. And hoping, dili na kita. Ayaw sundan ng mga dublikara, mga kaigsunan. That should not be us. Because we are the reflector of the truth. We reflect to the world the truth about God, the truth of the Word of God, mga kaigsunan. Wa may kuan diri, wa may kanang sipyat diri. Mo'y atong gi-reflect. So kung duha ang atong image, how can we reflect the truth? Amen. Nga, naminaw ang tao na to, unya, ang nakakita sa other side of you, makamak siya sa imong gitudlo.
Nakabantay mo. Pag ang imong kinabuhi, questionable mga kaigsunan, mo reflect dayon na. Nya nakibaw sila, baptist ka, nakibaw sila, Bible believer ka, migo din mo ni tudlo sa Bible. Mo ni labi na kibaw sila nga taga Lighthouse ka, mo ni gitudlo ni Pastor Cruz. Unsa mo imo pakaulaw oy? Dira ba na mo yato gitudlo diri? Nakita ni David mga kaigsunan, ayaw itugot Lord nga makuyog ko aning klaseng mga tawhana, dubli kara, which speak peace to their neighbors but mischief in their hearts. Verse 4. Darayahang hangyo sa Ginoo ay, give them according to their deeds, and according to the wickedness of their endeavors, give them after the work of their hands, render to them their desert. Hangyo siya, siluti, Lord, ang kaning mga wicked. And in verse number 5, because they regard not the works of the Lord, nor the operation of His hands, He shall destroy them and not build them up. Mo ni magbantay ta mga igsoon. Never involve yourself sa mga tao nga wa gyoy huna-huna og paghigugma sa buluhaton sa Ginoo. Nihangyo si David ana because his desire is to serve. Ang question ako nimo nun, what is your desire? Kay sometimes wa ka kay ba sa desire nimo? Mo na wa jud kay gibuhat. Wa kay gibuhat ba sa imong Christian life? Naghuwat ra ka go sa may tabo. But if you have the desire to serve, magbantay ka kinsa imo gipaminaw, kinsa imo gikuyugan. Kay mo epekto gyud na sa imong kanang buhat unya. Muna si David, dako kay siya desire to serve the Lord. Iyan akong gihatag iyang tibok kinabuhi sa Ginoo. Muna niyo siyang Lord, ay kung tuguti Lord nga makuyog ko ani mga klase mga tawhana. Siluti hinuon na sila. Kay para di na magsamok sa kinabuhi nako. Amen. Sa verse number 5 mga kaigsunan, because they regard not the works of the Lord. Manay reason nganong di siya gusto nga makuyog ang mga klase mga tawhana. Muna ka mo magbantay mo. And nowadays mga kaigsunan, since si Satan kay bawon mo gud siya nga di gud siya makapugong sa mga tawo gustong mangalagan. So iyang gibuhat, naghimo po siya mga tawo pod nga nangalagad kintahay. Ano ba? He cannot stop the Bible. He cannot stop from spreading. So sige buhat siya wa. Naghimo siya daghan translation. Naghimo siya og kalibog. Kay mo man na iyang masterpiece. Confusion. Doubt. Unya iyang gipasayon. Gipasayon niya. Kay para nato King James is the simplest version to read. Kaya ang Hebrew, mabuang ta. Ang Greek, mabuang ta. Di ba? Di ba ta kasabot, ana? Pasalamat ta nga gialaw sa Ginoo nga mayabo into English. Daghana ang nakasabot. Di na kaya, mga kaigsunan sa yawa. Di gud niya makaya gyud nga i-stop ang pag-spread sa Bible. So, iyang gibuhat, naghimo siya iyang translation. And not one, not two, but wait, there's a lot. Daghan kaayong translation nga iya siyawa. May buong ka parihara og mga verse, pero lain ka translation. Pero parihara, daghang gipangwagtang, daghang gipampuno, gipang-ilisan. Ang gi-introduce sa kanang kang Lucifer, the son of the morning, mga kaigsunan, giilisan, gihimo siyang morning star, nga si Kristo mismo niingon, I, Jesus. Di ba? The son of David, and the last part din siya, and the morning star. Si Kristo ang morning star. Meron na gikanta na, day star, shine down on me. It refers to the Lord. Unya, si
si Satan mo na gitawag og morning star, tanawa na. Son of the morning na siya. Mo na mag-careful ta mga kaigsunan. Mo na kung di ta, danghag na ta, paminaw na ta, basta Bible, mo na mga igsuon. Dili. And many people do not know. Muna kita nga nakaibaw mga kaigsunan, ay pataka og paminaw, ay pataka og kuyog, ay patakag feed sa imong kaugalingon nga basta naminaw ka diha sa online, unya kay nagtudlo mag-Bible, maminaw po ka, additional knowledge, puiso na di ito. Pataka na mong paminaw. Hantod naka-timing mo og humanistic kaayo nga teacher of the Bible kintahay, kadaghan diha, di na ta mag-name kay ngano, kanang may MTRCB niya ta. Daghan mga humanistic kayo, mga sikat. Oh. Feed yourself, but feed carefully. Dapat magsigi ka og kanang feed sa imong kaugalingon. So, mo ni ang kanang dependence ni David naa sa Ginoo. Kay siya man ang Ginoo man mo iyahang strength, ang Ginoo man iyang shield. Nalimad ka na mga kaigsunan nga na kay shield niya, wakay salig ang naging shield. Mata ka sa gubat niya, wakay salig sa imong shield, magpanagan na kag-attack ko eh. Diba? Imbis na kay shield, hindi mo isag kang wakay salig gani. Kani yung po nang gida? Di ba? Muna kung natin pagsalig sa Ginoo, whatever God says, so be it. Amen. That's it. Amen. God said it. And I believe it. It's settled in me. Muna na. That's the final word. Number 2, David's delight. And it should be our delight. Hindi kayo, ang mong delight, ice cream. Psalm 28, 6-9. 6-9. Tanawa, asa ang kalipay ni David, mga kaigsunan. Blessed be the Lord, because He hath heard the voice of my supplication. Kadakong kalipay, nga naay maminaw na to. Kadakong kalipay nga, sure ta, nga sa diyang mag-ampo ta, mga kaigsunan. The Lord will hear our prayers. No? Saan man niya? Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. Amen? So ang ato apod nga sa atong part, i-make sure na to, mga kaigsunan, nga ni-believe ta. I-make sure na to, nga ang atong pagtuo, pasar. Wala na pasaran. Ligon ba ang atong pagtuo? Kay ang Ginoo, importante para niya ang pagtuo nimo. O laliman ka na, nga katong si Elijah, gigipangayo niya, balik ang kalag sa bata. Muhangyo ka na, mga kaigsunan, nga wa kay pagtuo. Unya, pag primero, wala. Pag ikaduha, wala. Ikatulo, 3 times, ni-stretch forth siya ang kamot. 3 times, mga igsoon, he believed. Amen. He believed. So, si Elijah, he is just like us. No? Natay limit ba? Amen. But if you believe in God, mga igsoon, everything works out. Because it will be God that will make things happen. Kaya masakit si Timothy, ay muhangyo ko sa Ginoo. Kaya we are not the kind of people who believe, who have big trust in hospitals. We are not that kind of people. Si Eunice, sige man ka hospital sa daga pa ni. Pagkaminyo na, masakit siya. Itong first pila to ka years sa among kinabuhi. Masakit gapon siya. Hindi ko, pasensyahay ta. Huwag yung hospital sa ato ang pamilya. Muadto lang tayo ka ng necessary na gyud. Pero, mga sakit-sakit,
Let's go to the Lord. Wala nga magmanganak niya. Di po ni mo doon sa ospital. Pero masakit. Si Timothy, nadaan mo ospital ka usa, convulsion. O di mo nadaan ospital? Convulsion. Mo naputay limit pod. Pero kanang init na kaayo niya, nagkurog na. Ampo ta. Mahangyo ko sa Ginoo eh. Lord. Nga na ba? Pero dili, we are not the healer ha. Hangyo na tong healer. Mo na niyon si David, it's my delight. Ang Ginoo mo iyan delight. Nga naman, ang Ginoo naminaw. He hath heard the voice of my supplication. In verse number 7, the Lord is my strength and my shield. My heart trusted in Him. And I am helped, therefore my heart greatly rejoiceth, and with my song will I praise Him. Tanaw siya iya pag-ilas Ginoo, my strength and my shield. Ang akong kasing-kasing nagasalig niya. Sultian ta mo mga kaigsunan. Kung naa kay saligan, Ginoo. Kaning tao mupakyas man eh. Dagas mga tao pasalig mga kaigsunan. Nindot kayo kung naate ingon ani nga klase nga pagtuo bitaw sa Ginoo. Siya atong kusog, siya ang atong taming. Unya, ang atong kasing-kasing mga kaigsunan, pag kanina mo'y at peace ba, nindot kay kinabuhi. Isalig na sa Ginoo. Isalig. My heart trusted in Him, and I am helped. Kana lang oh. I am helped. So salig tas Ginoo mga kaigsunan, para ang atong kasing-kasing kalmado. Unya, sigurado tang matabangan ta. Ingon siya diri, therefore my heart greatly rejoiceth. Dili lang kay kanang kalmado ta, kundi mag-rejoice pagyud. And with my song will I praise Him. Mo na ilhanan mga kaigsunan kaning ang mga kasing-kasing nga natabangan kay inigkantag trust and obey. Nindot kayo. Pero nagkatagag trust and obey, yung gidudahan ni mong Ginoo nga, masiligan ba ka ni siya? Do you really trust the Lord? Tarong nga kanta ninyo. With rejoicing in your heart. Trust and obey, for there's no other way. Tuo ka ba? To be happy in Jesus, but to trust and obey. You can trust and obey, for there's no other way. Gaduda kas Ginoo. Verse 8, the Lord is their strength, and He is the saving strength of His anointed. Are you anointed? Ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit. Kita nga mga Kristohanon, before ta gisugo sa Ginoo, sa paglakaw, aron pagwali sa Ebanghelyo, gi-ordain in town kita. Wata maghuwat nga i-ordain pa ta, gi-ordain na tas Ginoo mismo. To go and preach, bring forth fruit for the Lord. Nya maghuwat pa ka nga kuan? Gawat, human na. Mga kaigsunan. So, ato ning i-apply sa atong kinabuhi. He is the saving strength of His anointed. Verse 9, save thy people and bless thine inheritance. Feed them also and lift them up. Sometimes, forever. My forever.
Ay magtuo nga walang forever. May forever. Salvation. Forever. No? Eternity ko na. Once saved, always saved. Pero di ginatuos mo na itong doktrina. Kaya mo man sakto. Siguro alang. Luwas ka. Mga igsoon. Wala, tunga. Kamu di mo tunga inig Wednesday. Magduda ta ninyo. Luwas ba mo? Practice good soul winning. Di mo manunga. Importante kayo. No? Kaya kung dili ko na ito, diha magunta kuan sa Ginoo, gi-ordain ba? Diha taniya gi-anoint to become a witness of His love. Amen? And we have Him to protect us, to guide us. Let God use you. Amen? Para kining atong kinabuhi, magmalampuson. Wa na, kining kinabuhi kung di na ito ipagamit sa Ginoo, we are useless. Na? Sa lain nga mga butang, useless ta. Mano, magbasol lang yun ta mga kaigsunan. Maragyan na ito, magbasol ta at the end. Because whatever we do, it will go to the trash. Muna, sige lang, restart. Wag yung achievement. No? Muna, akong desire yun, 60 years old ko, ma-reach na yun ako, ang akong kanang success ba? Nga kanang makarelax na yun ko. Unya, ang amo na lang ni Eunice, discipleship, ang agak rescue, kuha na mo, mamanage na mo, nag-flow na. Ingon na ba? Kaya muna ako ginas team. Ang ako team, 60 years old, dapat napaka sa 40 or 50 na reach na nimo. So that your children mas earlier. Di ba? Kaya ang kinabuhi, you need to decide. You want to be successful or not? Kano sa ninyo abton? 70 years old? Kaya ang barometro sa mga tao, Henry C. Si Henry C., 50 years old, nagsugod sa iyahang success. Pero ang iyang anak, mau bagyapon? 50 years old bagyapon? Dili na. Di ba? Nga naman, na may guide. Gi-guide good ta. Gisigihan kag-remind. Yan, hurot ragyapon imong edad, wag yapon. Because we don't believe. Kristohano naman naman tayo guide, oh. The Bible is the source of kanabitang how to profit. This is the most profitable book. Daliman ka na Joshua 1:8 na diha. Di ba kadaghan ana mga nag-prove nga ang Bible is the book that we need in order that we could reach prosperity. Nantiguang na wag yapon. Because we do not obey. We believe in ourselves. We believe in other things. Tanaw ra good. Naminaw ka diri, ya pagkaman na challenge ka, ya pagkaman dito gyapon ka ni sunod sa wala gihatag sa Ginoo nimo para ka giyahan. I will give you pastors according to mine heart to feed you with knowledge and understanding. Hinom dumi, you are ordained by God to do something. Sabot na nagi-ordain na ka, you have no choice but to do it. And that is to bear fruit. To bear fruit. And let's do it. Mao na atong usefulness, anong kalibutan. Ayaw ilisi, mga kaigsunan, para makita gyud nato ang gi-prepare sa Ginoo para nato anong kalibutan. Nag-prepare man siya. Unsa yang gi-prepare? Abundant life. Long life. Long life. Because your obedience will lengthen your days. And you can have it, ang blessing sa Ginoo, more abundantly.
Nya durable riches. Daghana oy. Pwede na to i-claim oy. Sabot mo anang durable riches. Bisag banggaon pa na og trahedya, bisag unsa pa na mga kaigsunan, baha, linog, bagyo. Ligon kay di mahurot. Ligon. Ano gi-promise sa Ginoo? Question, asa naman na? So, ayog tuguti mga kaigsunan nga ang reflection sa kamatuoran nahimong bakak sa imong kinabuhi. Kaya bisag unsa pa nimo, the Lord is my shield. Wa man nakit iyang mo na imuhang Lord. Luuyan ninyo. Di ba? Wa nakit ba? Kay the way I understand mga kaigsunan, bisang panahon sa drought, amen, ang widow woman, amen, na protektaran because she believed. Walay gutom sa Christian life. Kung i-allow sa Ginoo magutman ta, so be it. Pero wadyo kita mga kaigsunan. David himself, I have been young and now I'm old. So unsay experience? Wa jud ko kakita nga ang anak sa Ginoo gipagutman. Wala ko kakita nga ang anak sa Ginoo nagpakalimos og pagkaon. Amen. Wa ko kakita ingon si David. So ayog tuguting amo na nakit-an diha nimo. Kinahanglan magsalig gid ta. No? So we praise God for His faithfulness in strengthening us and in protecting us. Let's bow our head. Let's pray. Heavenly Father, thank you, Lord, for this morning. Thank you for rebuking our mistakes. And sometimes, Lord, ang imong mercy, taas lang yun kaayo. Because ang mga kasaypanan sa imong mga anak, repetitive man. Pero naakagihapon nga nagpadayon sa higugma, nagpadayon sa paabot nga mag-usab ang imong anak. So, thank you so much, O God, kay hantod karon buhi pa man ang matag usa. So, nagpadayon ang imong mercy, bisan tuod wala pa gyud nagpakita ang tanan nimong mga anak sa pagsunod kanimo, Lord. Apan makita namo ang mga Kristohanon do nagkalisod pero buhi pagyapon. But I believe, dear God, nga sa imong mga pagtudlo namo, wa gyud nimo gidesign ang imong mga anak nga mahimong tigsibya sa kalisod. Apan kami mo itigsibya dapat sa imuhang pagka-good provider. Kami dapat ang tigsibya sa imuhang pagka matinuuhon or sa imong pagka tinuod sa imong mga promesa. You never break a promise. So thank you, dear God, for reminding us and giving us the Holy Spirit within us to guide us how to live this life. And I pray, Lord, that you will bless us as we pray together sa mga prayer requests, Lord. Let it be done, Lord, for your glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen.